Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli ako po ito ang inyong lingkod sa vlogger Brother Joel Padilla. Nalubos po ako nagpupuri at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po muli magkakasama-sama sa ilang minuto ng ating pong pag-aaral. Bago po tayo magpapatuloy, inanyahan po niya, dalhin po natin ating banal na kasulatan kasi ito lang magpapatunay, hindi nga po ang aking mga sinasabi, pawang katotohanan lamang. At sa ating pong pagpapatuloy, anyahan po muna kayo na tayo po muna sumandaling manalangin. Tayo manalangin. Mahabagin at mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito sapagkat kami inyo muling tinipon sa pagkakataong ito upang mag-aral niyong salita. Bigyan niyo po kami sapat na katalinuhan at pagkaunawa. Ano pat muli namin inanyahan ang inyong pangako ng mga aliw, walang iba kundi Banal na Espiritu. At siya manguna sa bawat sa amin. Umaasa po kami na inyo pong diringgin ang aming mga panalangin, ang lahat na ito aming hiling. Sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan, muli, magandang araw po mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Tayo pinagdadako na sa atin pong pag-aral sa araw na ito. At nais ko pong ihatid sa iyo ang isang mensahe na matatagpuan sa aklat po ng Mateo chapter 13, 24 hanggang 30. At malaki po ang ating matutunan dito sapagkat ito po'y patungkol sa isang naghahasik. Ano po? Naghahasik ng salita ng Panginoon. Atin pong babasahin sapagkat dito, ako naniniwala kasi ako na ang Panginoon Hesus ay malapit na dumating. Kung nung unang panahon sa ating mga kalululuhan, ay sinabi na ng aking lolo noon na darating ang Panginoong Hesus. At habang tumatagal ito, naisip ko dati darating ba talaga bakit hanggang ngayon wala pa. Pero nung pinag-isipan ko rin ng maraming beses na kung nung unang panahon sinasabi ng lolo ko na malapit na, lalo na sa aking panahon ngayon. Kaya napag-isip-isip ko na totoong malapit na. At isa sa dahilan kung bakit natatagalan tayong mga tao na dumating ang ating Panginoon dahil namamatay tayo. Kasi inaabot na lang ng kamatayan si ganito. Kaya nangyayari ay parang natatagalan tayo o naiisip natin na naantala ba talaga ang Diyos? Ano po? Kaya aking napagtanto sa banal na kasulatan na meron ko siyang iniutos sa bawat sa atin na kapag ayon sa Mateo chapter 24, na pagka naihatid na po ang mabuting balita sa buong sanlibutan, darating na ang wakas. Kaya napakahalaga na itong ating pinag-aaralan ay dapat ibahagi din natin na ito sa iba. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo naman kalimutang i-subscribe po ang inyong lingkod. At the same time, pakilike na rin po at higit sa lahat, ang i-share po niyo ito. Maraming salamat po. Okay, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral. Maganda pong ating pag-aaralan ngayon dahil ito po'y patungkol sa isang taong manghasik. Ganito po ang pagkasabi. Ayon sa Mateo chapter 13 verse 24 hanggang 30, unahin po natin ang talatang 24. Sabi dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Yan, dito natin makikita na meron isang tao na kung saan naghasik ng binhi at inihalin tulad daw ang talinghagang ito sa langit, na kung saan ang taong ito naghasik ng mabuting binhi sa bukid. Alam niyo sa totoo lang, kapag kayo po'y nagtanim ng palay, kasi ako nagtanim ko dati ng palay sa Banay-Banay, Davao Oriental. Binababad po namin yung palay, tapos pag binabad yun sa malaking drum o sa plastic, lulutang po yung mga patay na walang laman na binhi, tapos itatapon po yun. At yung bababa po doon, yun po yung sigurado na mga ilang araw, binababad po yun sa sako para pag tumubo, ayun po yung ihahasik para magiging palay balang araw. Sa madalit sabi, ang talinghagang ito maaring sa ibang bansa walang palay, pero minake sure ng taong ito na manghahasik na kung saan sigurado siya na sa kanyang hinahasik na salita ay sigurado itong tutubo. Amen? Kaya bawat salita, didiretsuin na natin. Ang tinutukoy dito na binhi ay siyang salita ng Panginoon, na kung saan may kasiguraduhan ang bawat mangangaral o bawat nagsasabi ng salita o katotohanan ay sigurado siya sa kanyang binhi na dala-dala. Kaya bawat tayong mga mangangaral, dapat sigurado tayo sa ating mga buhay, sa ating ipinapangaral na kung saan ang ating binhing dinadala sa mga tao na makapakinig nito ay sigurado tayong magiging blessing po sa kanila. Ano po?
Kaya sabi niya dito, verse 25, datapwat samantalang nangatulog ang mga tao, ito yung malungkot, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Yan. So sa madalit sabi, ang ginamit dito na binhi, mga ka-vlogger, mga kapatid at mga kaibigan, ay trigo. At pinili ng mabuti yung manghahasik ang salita ng Panginoon. At mayroon po ditong dalawang klaseng tinutukoy na kung saan originally, si Jesus yung tinutukoy niya na siya yung nanghasik at that time. Sa atin namang panahon ngayon, alam natin na ito'y galing kay Jesus o sa Panginoong Jesus ang ating mga salitang nakuha mula sa banal na kasulatan. Na kung saan bilang mga manghahasik, hindi maiwasan na kapag ang iyong nahasikan ay masyadong kampante sa kanyang kalagayan o kaya masyadong papitex-petex bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon Hesus, may pagkakataon na pagka ikaw hindi nagpatuloy, lalo tigit kung ikay bagong binyagan, hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ka patuloy na nagbabasa ng Biblia, hindi ka patuloy na kung saan nananalangin, hindi ka patuloy na kung saan nakikipagtagpo sa mga kapwa mananampalataya, maniwala ka sa hindi, darating ang panahon na kung saan hahasikan ka ni Satanas ng ibang mga katotohanan na akala mo'y nasa katotohanan ka pala. Kaya napakarami ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, nakatatagal na sa pananampalataya, pero hindi pa rin nila maabot ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Na sa madalit sabi doon sa salita, humayo na tayo at ihatid ang mabuting balita. Paano tayo makakahatid ng mabuting balita kung ang problema ay hindi tayo nag-aral? At napakadelikado kung totoo mang ginagawa mo na maghatid ka ng mabuting balita, pero hindi na sang-ayon doon sa kalooban ng Diyos, baka ang dala-dala nating binhi ay hindi na binhi na tama, kundi yung inihasik ng kaaway na panirang damo. Na kapag ka nahasik mo ito sa iba, maniwala ka, magulat ang mga tao na totoong naghasik sa inang binhi. Bakit ang iyong pinangaralan, na ako naman ang nag-aral sa iyo, bakit yung iyong pinangaralan ay iba ang lumabas? Sapagkat yung nangangaral ay hindi na sumang-ayon ang kanyang ibinabahagi ng mga salita ng Diyos dahil tumigil na siya sa pag-aaral simula nung tinanggap niya ang ating Panginoon Hesus. At yun ang delikado na hindi dapat mangyari sa ating buhay. Tuloy mo natin. Sabi niya dito, ito delikado, sabi sa verse 26. Datapat ng sumibol ang umusbong at namunga o mamunga ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Sa madalit sabi, mga kapatid, makikita sa bunga ng naghasik doon sa kanyang hinasikan kung anong resulta nito. Kaya bantayan ninyo kung ikaw manghahasik o ikaw mangangaral, kung ano yung iyong forma ng buhok, kung anong iyong forma ng damit, kung anong iyong forma ng pananalita, kung paano ka mag-deliver ng iyong message doon sa iyong binabahagi na ng salita ng Panginoon. Darating ang panahon na kapag yan ay binabinyagan, maniwala ka sa hindi, ganun din ang kinalabasan niya. Totoo yun. Naranasan ko po sa akin sarili noon, ang aking buhok ay patayo, ang aking damit ay pa-fit-fit, tapos ang aking pantalon ay ganun din kasikip, na parang hirap ng umupo. Pag umupo kayo, natatakot ka, baka mapunit ang iyong puwitan banda sa sobrang sikip. Tapos, pag nagsalita ay padibate. Ang kinalabasan po doon sa aking o aming tinuturuan ay gayon na gayon. At pag pumunta sa simbahan, wala man lang makitang Biblia, kaya yung iyong pinapangaralan, pag pumunta sa simbahan, wala rin siyang daldalang Biblia. Dahil nasanay sa cellphone, pagdating sa simbahan, yun lang din ka nang daldala. At dito makikita sa bunga o epekto ng iyong mga pagbabahagi. Kaya napakadelikado, sabi nga ay, huwag ninyong pangarapin na kayo maging guro. Dahil kung kayo'y maging guro, delikado sa isang kalagayan, doon sa inyong tinuturuan, baka ang kinalabasan nito ay panirang damo. Kaya hindi na nakakagulat o hindi ay pagtataka natin na sa loob ng iglesia, o sabihin na natin sa loob ng iyong kinakaanibang iglesia, ay marami diyang magugulat ka, bakit ganito siya? Bakit ganito siya? At maraming nagtatanong na mga taong nagsusumikap na yung tama ang dapat sundin, ay maraming nagtatanong, anong nangyari dyan? Di ka si nag-Bible study niyan? Di ka si pastor ganito? Di ka missionary niyan? Di ka mga lima niyan? Di ka si elder na ganito?
Bakit ganyan ang kinalabasan? Ang ibang sagot ng iba, tingnan mo naman yung nagtuturo. Tingnan mo yung nangangaral. Kung ano ang kanyang ginagawa, ay siya ding bunga nito. Kaya napakahalaga na sa buhay natin, siguraduhin natin na hindi lang, oo, tama. Totoo naman tama ang iyong sinasabi kasi ito'y galing sa banal na kasulatan which is sa Biblia. Totoo yun, tama siya. Ang problema, yung iyong sinasabi ay malayo sa iyong pamumuhay. Kaya ang resulta, sakto sa kaalaman, yung iyong tinuturuan, pero ang epekto nito ay magkaiba o magkaiba doon sa sinasabi sa banal na kasulatan. Okay po? Like for example, ito sabi niya, verse 27. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparaon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga panirang o pansirang damo? Ito nakakalungkot mga kapatid. Bakit? Ang tinanong mismo ng ating Panginoong Hesus. Darating ang panahon na maaring sa ating panahon din, tatanungin din tayo, di ka ang iyong pinamahagi ay 28 fundamental beliefs? Di ka ang iyong itinuturo ay mula mismo sa banal na kasulatan? Di ba ang iyong tinuturo ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Bakit kaya hindi ganoon ang lumabas? Ano kayang nangyari? Ito ang delikado. Sabi po sa verse 28, at sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Sino daw gumawa? Ang kaaway. Bakit nakagawa ang kaaway sa kanya? Sapagkat yung iyong tinuturuan ay hindi mo na-emphasize doon na bilang ikaw na nakalinig ng mabuting balita, kinakailangang manalangin, kinakailangang magbasa ka ng salita ng Panginoon, kinakailangang mag-research ka pa upang mas madadagdagan ang iyong kaalaman, kinakailangan makisalamuha ka sa kapwa mananampalataya, at kinakailangan magbahagi ka ng salita ng Panginoon. At yun ang dapat. Kaya meron 10 to 20 years na sa loob ng iglesia, hindi pa rin marunong mangaral. Bakit? Hindi yun na idiin. Kaya natatagalan. Kaya naantala ang Diyos. Hindi dahil wala siyang sariling time. Meron siyang sariling time. Pero kung gusto nating mapabilis at hindi na matatagalan pa ang pagdating ng ating Panginoon Hesus, make sure na inidiin mo doon sa iyong binabahaginan na ikaw din ay pwedeng magbahagi. At yun ang dapat. Kasi bilang mga tinawagan mula sa kadiliman tungo sa kagilalas sa kaliwanagan, kinakailangan yung natanggap mong liwanag ay may bahagi mo rin sa iba. Dahil pag hindi natin ginawa yan, mamamatay na lang ang mga pastor, ang mga susunod, mamamatay na lang yung mga mangangaral, mga misyonary, mga liman, at kung sino pa mang mga nangangaral, mamamatay na lang sila. Ang sumunod na henerasyon, hindi alam kung anong gagawin. Kaya, sabi na dito, maganda ang iyong inihasik. Bakit kaya iba ang resulta? Ang sabi niya dito, sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay tumigil sa pananalangin, isang mananampalataya ay hindi na patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, makakagawa si Satanas sa iyong puso at isipan. Kaya ang resulta, iba doon sa sinasabi sa banal na kasulatan. Ito pa sabi niya sa pagpapatuloy sa verse 28. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ito ngayon, yung mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Yan, sa ibang salin, papayag ka ba, Panginoon, na yung mga yun, yung mga panirang damo, ay bubunutin namin? Yan, ito ngayon ang mahirap. Alam niyo po, may idiomatic expression dun sa panirang damo. Sila yung nasa loob ng iglesia dahil mali nga ang itinuro sa kanila, o kung tama man ang tinuro sa kanila, pero yung pamumuhay ng nagturo ay malayong-malayo doon sa kanyang tinuturo, magiging panirang damo sila sa loob ng iglesia. Bakit? Pagdating sa loob ng iglesia, ang kinalabasan, either sobrang fanatic yan, or either backslider yan, yung papaling-paling na isang mananampalataya. At pagdating doon sa loob ng church, pagdating sa lesson, nag-aaway-aaway pa, nagtatalo-talo. Oo, naranasan ko yan noong unang panahon. Nagtatalo-talo sa loob ng church. Bakit? Parehong magagaling. Pero kung iyong titingnan, meron talagang isa doon na sumala na kung saan isa siya na panirang damo sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia. Kaya ako minsan nagtatanong ako sa aking sarili, Panginoon, kapag kasinaway ko ba itong ito, ako ba'y magiging panirang damo dito sa loob o hindi? Walang masama ang pagsaway kasi sinasabi nga sa sulat ni Pablo doon kay Timoteo, sumaway ka, sumawata ka doon sa mga mali.
Pero sa pagsaway, kinakailangan naghahari ang pamamaraan ng ating Panginoon Hesus. Anong klaseng pamamaraan? Yung merong pag-ibig sa pagsaway mo. Ano po? Ito yung mga mahirap na panirang damo na minsan talagang lumilitaw. Hindi lang minsan, kundi lumilitaw sila sa loob ng iglesia. Sila yung mga taong pag nasabihan mo lang ng konti, tampo agad. Pagka merong kunting problema, away agad. Kapag merong isang bagay na hindi na pagkasunduan, ay hindi na nag-church. At ito masakit dito. May mga nag-church sa loob ng church. Ito, napuntahan ko talaga ito na church. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit sa akin. May mga napuntahan akong church na pagpasok ko lang, sa labas ng church, may mga nakatumbang red horse. May mga nakatumbang mga lagayan ng alak. Tama ba yun? At kagagaling magsalita pagdating doon sa simbahan. Masasabi kaya natin na ito ay hindi panirang damo ng mga tao? Kaya minsan, pag nangaral, ang mga matitinong mga ngaral, kahit anong pangaral lang, magtatanong yung mga binabible studyhan na bagong mga Bible interest, sasabihin nila, ay bakit si ganito umiinom? Bakit si ganito kumakain ng dinuguan? Bakit si ganito kumakain ng baboy? Bakit si ganito magsuot? Bakit si ganito magsalita? Bakit siya nagsusugal? Bakit siya gumagawa ng mga kabulastugan? Sa madaling sabi, hindi maganda, di ba? At doon nahihirapan ang mga manggagawa na kung saan nagsusumikap sila ng tamang pamamaraan na kung saan sinusunod nila ang salita ng Diyos. Kaya ang epekto, mahirap kasi active sa loob ng church ito. O, totoo lang. Ano sabi? Nasa loob ng, sabi na, bubunutin ba namin? Yan. Tatanggalin namin to. Pero, nakakalungkot mang isipin, ang Diyos kasi mapagmahal eh. Yun ang Diyos. Doon tayo matutuwa. Dahil ang Diyos mapagmahal, anong sabi niya dito sa verse 29? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ang trigo. Ito yung nakakalungkot. Malungkot siya, pero pinahintulutan ng Diyos. Bakit? Ano Panginoon? I-disfellowship ba namin to? Tatanggalin ba namin ito? Sabi ng Panginoon, wag. Bakit? Disciplinary action lang. Wag na muna siyang tumayo sa pulpito. Basta wala siyang kukuhaning mga katungkulan sa loob ng church. Hindi siya pwedeng tumayo. Pwede pa rin siyang mag-church. Kaya yun ang tinuturo sa atin. Bakit? Kapag binunot mo yan, baka ang mga anak niyan ay matino. Tinanggal yung tatay kasi pasaway, ay di nag-backslide yung anak. Baka pag binunot mo yan, ang buong pamilya niyan ay maraming kamag-anak, baka hindi maniniwala. Baka pag binunot mo yan, maraming mga hindi mananampalataya na tumitingin sa kanya kasi pag siya pumunta doon sa hindi mananampalataya, may mga ganang tao ka. May mga instances na ganun pong mga tao na pag pumunta sa kanilang mga kamag-anak dahil kilala siya na isang kaalib ng iglesia o ng Seventh-day Adventist member or church, ay sasabihin ng mga tao na kababait, iyan ang aming talagang kamag-anak na sobrang bait, bakit matulungin? Pero sa loob ng iglesia, problemado siya. Bakit? Kasi marami siya nakakaaway sa loob ng iglesia. Hindi alam niya ng labas kasi tinatago ko ng ating iglesia. At yun ang nakakalungkot. So matotal, pag binunot mo yan, pag tinanggal mo yan, imbis na yung may mga nagbabalak na magpaplano na magpasakop sa iglesia Adventista, hindi na nagpasakop. Bakit? Binunot niya yung kanilang tinitingnan ng tao at hindi may iwasan yun. May mga ganong tao na kung saan tumitingin sa kapwa-tao at hindi mo pwedeng sabihin yan sa hindi mananampalataya, huwag kang tumingin sa tao. Bakit? Hindi mo pa yan napangaralan. Hindi mo masabi yan sa kanya, tumingin ka lang kay Kristo, huwag sa tao. Kasi ang mga tao minsan tumitingin sa tao, sa kapwa-tao. At yun nakakalungkot. Ituloy natin. Sabi dito, huwag daw bunutin. Well, maaaring huwag nating bunutin. Pero kapag sobra naman, sabi nga di baling matanggal yan at maaaring may madamay nga dyan. Kaysa sa pag hindi mo tinanggal, buong iglesia naman ay wawala. Ay mas mabuti pang tanggalin yun. Ano po? Kung talagang sobra na kung saan may proseso tayo. Totoo yung sinasabi na ilan? 7 times 7 ang pagpapatawad sa Panginoon. 70 times 7. Yan. Sa madaling sabi, kung magpapatawad tayo, napakahalaga sa buhay ng Kristiyano na kung saan nandun pa rin ang pag-ibig, pero sa pagpapatawad, napakahalaga din na maintindihan niya ang iyang kanyang pagkakamali. Hindi dahil ipagsigawan mo na siya ay mali, kundi may proseso tayo. Ano sabi? Una, usapin mo siya na ikaw na nakakakita na kung saan may problema siya, na kung saan nagiging masamang damo siya sa loob ng iglesia. Pangalawa, kinakailangan kung ayaw makinig, magdala ka ng isang witness. Pangatlo, magdala ka ulit. Kung ayaw makinig, ay siyempre, kausapin na siya ng church. Kung ayaw makinig, sabi, ituring siya
na isang hintil. Ibig sabihin, maaari siyang tanggalin sa loob ng iglesia. At kapag tinanggal ka sa loob ng iglesia, yun ang masakit. Bakit? Para mo na rin tinanggal o para ka na rin tinanggalan ng karapatang makarating sa langit. Which is biblically, yun po ang sinabi. Ano po? So sa madalit sabi niya dito, 30, pabayaan ninyong magsitubo sa kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga taga o mga aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Dapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ito yung magandang balita. Hayaan natin yung may mga sabihin natin backslider sa loob ng church. Hindi dahil pahintulutan natin yung kanilang ginagawa. Sabi ko nga kanina, kinakailangan, nandun pa rin ang pagpayo, nandun ang pagpapaalala, nandun ang pagsaway, nandun ang pagsawata, nandun ang pagtuturo na kung saan yung mga ganung bagay ay dapat iwasan. Pero, wag naman nating masyadong brutal na kung saan tanggalin at hindi na pwedeng mag-church. Tanggapin pa rin natin sila. Pero, darating ang panahon na maaaring ngayon sa harap ng tao, sa harap natin, bigat na bigat tayo kasi malaking problema sa loob ng church eh. Pasalin sila sa loob ng church. Hirap na tayo sa kanila, ano? Pero, kung ating titingnan, darating ang panahon, sabi ng Panginoon, hayaan mo yan, sapagkat sa pagdating ng tamang panahon, sa pagbalik ng ating Panginoon Hesus, mahihiwalay ang mga yan. Oo, kusang lalabas yan sa loob ng church. Bakit? Hindi nila kakayanin ang katotohanan. Mahihiya na sila ng sarili. At sasabihin nila, ay, ang tagal-tagal ko na maging Adventista, hindi naman ako nagbago. Sa madalit sabi, hihiwalay sila sa katotohanan. At kapag humiwalay sila sa katotohanan, ito ngayon ang nakakalungkot. Bakit? Darating ang panahon na pag dumating ng ating Panginoon Hesus, makakasama sila doon sa dagat-dagatang apoy. At yun ang ayaw sana nating mangyari. Kaya habang ngayon, ang panahon ngayon ay sabihin na nating may kalayaan pa tayo na magbago. May kalayaan pa nating tayong hanapin ang katotohanan. May kalayaan pa tayong sundin ang lahat na sinasabi ng Panginoon. May kalayaan pa tayong pakinggan yung mga sinasabi ng mga elder, ng mga church member, ng mga pastor, ng mga missionary, ng mga liman, ng mga kolportor. Lahat na may katungkulan sa loob ng church, even though walang katungkulan sa loob ng church, even though they are an ordinary member of the church. Pakinggan natin yung kanilang sinasabi. Hindi porkit ikaw ay matagal na sa pagiging Adventista, matanda ka na sa pagiging Adventista, hindi porkit ikaw ay pastor, hindi porkit ikaw ay missionary o liman, kung ano man ang iyong katungkulan, wala ka ng karapatang makinig doon sa bagong mananampalataya. Bakit? Baka yung bagong mananampalataya ay siyang mas lubos na kinasihan ng banal na Espiritu dahil nagkaroon siya ng magandang relasyon sa Diyos. Sa pamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya, at pagbabahagi ng salita ng Panginoon, at ikaw hindi, baka pag pinayuhan ka at ayaw mong pakinggan, yun pala ay Diyos ang gumawa doon. Mapapahama ka. Alam niyo mga kapatid, totoo, nasabi ng Panginoon, huwag bubunutin. Pero kung nararamdaman mo, tingnan natin ang ating sarili. Huwag na tayong tumingin sa iba. Tingnan natin ang ating sarili. At tanungin natin ang ating sarili. Ako ba'y panirang damo sa loob ng iglesia? O ako ba'y isang blessing na trigo sa loob ng iglesia? Na sa pagdating ng panahon, makakasama ako doon sa titipunin doon sa bangan ng Panginoon. Ibig sabihin, makakarating doon sa langit na bayan. Mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, itong mensahe nito ay nagpapaalala, hindi lang sa inyo, ganun din sa akin, na kung saan dapat bantayan natin ang ating mga sarili. Baka, isa tayo sa panirang damo. Pag sinabing panirang damo, nahasikan ni Satanas ng mga hindi makatotohanang pananalita, hindi makatotohanang pamumuhay, hindi makakatotohanang isip at nasa puso natin. Kaya dapat atin itong bantayan. At kung tayo man yun, pwede nating baguhin ang ating sarili. Pwede nating muli ay magkaroon tayo ng isang revival, reformasyon sa ating pamumuhay. Na mabuhay tayo muli or mamatay tayo sa ating makasalanan muli at mabuhay tayo muli na kung saan ang ating Panginoon Hesus na siyang nangunguna sa bawat isa sa atin. Kung paano mo siya o kung paano mo natanggap siya nung ikay bagong binyagan pa. Kaya sa mga oras na ito, mga ka-vlogger, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang aking mensahe kung saan naniniwala ako na ito'y buhat sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa iyong pakikinig, panunood. Tayo po'y manalangin. Hila mo namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng niyong pinagkaloob sa amin. Tulungan niyo po kami na ito'y aming may sa kabuhayan.
may bahagi namin sa inyo. Tulungan din kami na ituon namin ang aming sarili sa inyo, hindi sa aming kapwa. At sa pagtuon namin sa inyo, makikita namin kung gaano kami kamakasalanan. Kaya tulungan kami na mabago kami, na talikdan, na ayaw namin, Panginoon, na maging panirang damo kami sa paligid o sa loob ng iglesia. At tulungan kami na talikdan ng mga kasalanan ito at mamuhay kami sang-ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, umaasa kami na inyong dinggin ang aming mapanalangin at pagpalain na kikinig at nanonood sa mga oras na ito, ano man ang kanilang pangailangan, whether physical, mental, social, at spiritual. Yan ang pong bahala sa bawat sa kanila, umaasa po ang Panginoon, na inyo pong tugunan at dinggin ang aming mapanalangin. Lahat na ito aming hilig sa pangalan ni Jesus, siya aming pong pinapagligtas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid at kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panunood. At ako po lubos na nagpupuri at pakasalamat sa Panginoon dahil naniniwala po ako na kung saan ibabahagi mo ang mensahe nito. At kung baguhan ka pa lang, hindi na makalimutan i-subscribe mo ang inyong lingkod. At the same time, ay pakilike na rin po. At higit sa lahat, gaya na aking sinabi, pakishare po para po makarating ito sa mga tao na nais ng Diyos na patiran ng mabuting balita. Muli ako dito sa vlogger Brother Joel Padilla na nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Totoong mayroong panirang damo sa loob ng iglesia. Ang tanong, sino kaya sa atin at sino sa kanila ang panirang damo sa loob ng iglesia? Maraming salamat po. Magandang araw po. Bye-bye.